Arestado ang isang nagbebenta umano ng chop-chop na motorsiklo sa Laguna. Imbis na pera, shabu umano ang inihinging bayad ng suspect. Nakatutok si June Veneracion. Kami po may hawak na search warrant. Kami po ay maghahanap sa inyong mga ari-arian. Sa pagsisilbi ng search warrant sa bahay ni Alice Jerry sa Liliw, Laguna, nakuha ng HPG o Highway Patrol Group ang mga baril, bala at hinihinalang shabu. Nadiskubre ring may siyam na chop-shop ng motorsiklo na kasama sa mga ibinebenta umano sa shop ng suspect. Sabi ng HPG, palit bato ang modus ng suspect sa pagbabayad. Ito pong palit bato trade po natin, no, ay based din sa impormasyon pong nakuha natin ay siya po ay tumatanggap ng mga nakaw na motorsiklo. At kapalit po nito ay mga illegal na droga ang kapalit. Matagal na raw sangkot sa ganitong kalakaran ng suspect. Nakadepende sa piyesa ng motorsiklo ang bayad na shabu. Wala pa siyang pahayag. Sa impormasyon ding nakuha natin, no, ay may mga 5 hanggang 10 gramo ang palitan per parts nito pong motorsiklo po na naibebenta po sa kanya. Iniimbestigahan pa kung sino ang mga kasabot ng suspect at kung kanino siya kumukuha ng droga na ginagamit niya sa palit bato modus. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi lang isa kundi 3 araw na religious rally ang ikakasa ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo. Tuloy naman ang mga kilos kontra katiwalian ng ibang grupo para igiit na panagutin ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Oscar Oida. Even now, you are already in hell. Yan na lang ang nasabi ni Father Robert Reyes nang ilunsad kaninang National Month of Action Against Corruption ng grupong Siklab o Simbahan at Komunidad laban sa katiwalian. Mariing panawagan nila sa gobyerno, panagutin ang mga opisyal na sangkot sa anilay pinakamalaking pandarambong sa kasaysayan ng Pilipinas. Preventive suspension man lang sila habang dumadaan sa due process. Pag ang manggagawa, kinakasuhan, suspendido muna siya. Hindi siya nakakapasok, hindi siya kumikita. Hinihiling din nila ang pagbubukas sa publiko ng mga pagdinig ng ICI, kabilang ang live streaming at paglahok ng civil society groups upang masiguro ang transparency sa investigasyon. Dapat din daw maipasa ang mga batas laban sa korupsyon gaya ng Freedom of Information Act, Anti-Political Dynasty Law at Open Infra Bill. May White Friday protest din ang grupo sa EDSA Shrine sa November 7, White Ribbon Walk sa Makati sa November 14, at trillion peso protest sa November 30. Ang Iglesia ni Cristo naman magsasagawa ng religious rally sa Rizal Park sa Maynila mula November 16 hanggang November 18. Inaasahang dadaluhan niya ng mahigit 300,000 individual ayon sa PNP. Bagamat inaasahang magiging payapa ang pagtitipon, halos 10,000 pulis ang pinaplanong i-deploy para magbantay. Kapag po may rally po tayo dyan sa NCRPO, tayo po ay nagtataas po ng alert status po. Magiging full alert status po tayo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Narito ang update sa magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, nasa ang bagyong Tino at makakapagpahinga ba tayo sa matinding ulan? Ito ating mga kapuso. Amor? Salamat, Mel. Naku mga kapuso, papalayo na ang bagyong Tino pero tuloy-tuloy lang po ang ating paghahanda dahil may paparating pang bagong bagyo. Dahil pa rin dito sa Bagyong Tino, nakataas ang signal number 2 dyan sa Kalayaan Islands. Habang signal number 1 naman dito sa Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, natitirang bahagi ng Palawan kasama po dyan ang Calamian at Cuyo Islands. Samantala, nadagdagan pa yung 5 naunang landfall ng Bagyong Tino kahapon. So pagkatapos po nitong tawirin, itong Visayas ay muli po itong naglandfall dyan naman sa Palawan ng 3 beses. Dito yan sa Magsaysay, Batas Island at yung ikawalo
at yung pinakahuli na landfall nito ay dito naman sa El Nido, Palawan. Sa ngayon mga kapuso ay nasa West Philippine Sea na itong bagyong Tino at huling namataan sa layong 330 kilometers east-northeast ng Pag-asa Island sa may Kalayaan, Palawan. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 140 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 170 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, tuloy-tuloy naman na ang paglayo niyan at posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o bukas po ng madaling araw. Pero may panibagong bagyo na nasa labas ng PAR at huling nakita, 1,870 kilometers silangan po yan ng northeastern Mindanao. At sabi po ng Pag-asa, posible ngayong Biyernes o Sabado ito pumasok sa loob ng ating PAR at tatawagin sa local name na Uwana. Sa latest track po na inilabas ng Pag-asa, posible itong kumilos pahilagang kanluran at may tsansa na tumama sa northern or central Luzon sa susunod na linggo. Nananatili rin po yung posibilidad na lalo pa yan lumakas bilang super typhoon kaya patuloy po nating tututukan. Ayon po sa Pag-asa, posibleng magtaas ng wind signals dito po yan sa ilang bahagi po ng eastern sections ng Luzon at pati na rin dito sa summer provinces. Simula po yan na Biyernes ng gabi o di kaya naman ay sa Sabado ng umaga. At patuloy po nating imomonitor dahil pwede pa pong magbago yung forecast at patuloy po nating titingnan kung ano po yung magiging pagbabago sa mga susunod na araw. Sa ngayon, malayo pa ang bagyong yan para makaapekto po dito sa ating bansa pero dahil pa rin dito sa bagyong Tino, ganun din po dito sa Amihan at pati na rin sa localized thunderstorms, posible pa rin po makaranas sa mga pag-ulan sa ilang lugar. Base po sa datos ng Metra Weather umaga bukas, wala pa naman gaano mga pag-ulan dito sa Luzon maliban na lang sa ilang bahagi po ng Bicol Region, pati na rin sa Palawan at Mindoro provinces. Bandang hapon, may tsansa ng ulanin ng malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at iba pang lugar dito sa Bicol Region. Dito naman sa Metro Manila, posible pa rin ang mga pag-ulan bukas, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon. At eto may mga pag-ulan din po sa umaga sa Visayas at Mindanao gaya na lang po sa Sulu Archipelago, Western Visayas at ganun din sa Negros Island Region at posible pong maulit yan sa hapon at kasama na rin dito sa makakaranas sa mga pag-ulan ang Samar and Leyte provinces, Cebu, Bohol at iba pang bahagi or malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya mga kapuso, doble ingat pa rin lalong-lalo na sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Good evening mga kapuso. Bumuhos ang emosyon sa huling araw ng public viewing sa mga abo ni Eman Atienza. Ang eulogy ng kanyang inang si Felicia, ibinahagi ang masasayang alaala at pagiging authentic ni Eman. At nagpasalamat din si Kuya Kim sa lahat ng nagdasal, nakiramay at nagpaabot ng pagmamahal. May report si Aubrey Carampel. Hindi nakapagpigil ng emosyon ng ina ng social media influencer na si Eman Atienza nang alalahanin ng kanyang ina ang araw ng kanyang pagpanaw. Emma, the moment I found out, that we lost you, it was the deepest pain. I felt it. And while I haven't gained an angel, know that I will carry your torch here on earth. Eman, 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 you are my sunshine. You are my love. You are my everything. And one day we will be together again. I love you. Ito ang unang pagkakataong nagsalita si Felicia Atienza
Misis ni Kuya Kim Atienza tungkol sa pagkamatay ng kanilang bunso. Sa kanyang eulogy kagabi, sinabi niyang bukod sa talented, intelligent at may mataas na EQ, natatangian niya ang pagiging authentic ng bunso. The most outstanding feature and characteristic of Eman was her authenticity. Eman shared her stories openly. She shared her pain. She shared her struggles. But she also shared her joy. And that resonated deeply with many people. She always had space for others, even in her darkest moments. At kahit wala na si Eman, nararamdaman pa rin daw niya ang presensya nito. Now in her absence, there is silence. But Eman, I still hear you. I hear your boisterous laughter. I hear your yakking. I hear your singing. I still see you. Emanski, my little Emanski. Call it Emanski. Nagbahagi rin si Kuya Kim ng mensaheng natanggap mula sa isang Indonesian student na tulad daw ni Eman ay may iniindaring mental health issues at na-inspire ng kanyang anak. But I hope it brings you some kind of solace that I will continue to live in honor of your daughter and will do everything in my power to keep it that way. Lubos na nagpapasalamat ang pamilya Atienza sa pakikiramay, pagmamahal at messages of support na kanilang natatanggap. At hanggang sa huling gabi ng burol ni Eman, muling dumagsa ang mga nakiramay. Kabilang ang mga kilalang personalidad tulad ni Iya Arellano, Faith De Silva, Zoren at Mavi Legaspi, gayon din ang mga kasamahan ni Kuya Kim sa GMA Integrated News. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Ininspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control project sa Davao City. Isa sa mga ito bumigay 8 buwan lamang mula ng matapos. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission on Infrastructure ang itinayong road slope protection structure at naka-install na rockfall netting sa Junction Shrine Hills ng Davao City Diversion Road. Inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at net sa lugar. Possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materyales na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa inspeksyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating Special Advisor ng ICI. Tiningnan din nila ang napinsalang bahagi ng flood control project sa Davao River sa bahagi ng Matina, Gravahan. May 2023 natapos ang proyekto pero makalipas lang ng 8 buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito matapos daanan ng malaking baha at mga debris. Sa footbridge na ito nagawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Nauna nang sinabi ng DPWH 11 na nagkaproblema sa road right-of-way kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim sa test ang mga nakuhang materyales upang malaman kung pasok ba sa pamantayan ang kalidad ng mga ito. Dahil nga sa nasira, so tingnan natin kung ano yung cost ng pagkasira. It has something to do with the materials na ginamit or hindi tama yung mga timpla ng semento. I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating
gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Dagdag ng ICI, nationwide ang kanilang isinasagawang inspeksyon sa mga proyekto. Sa pamumuno ni Secretary Vince Dixon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Tuloy at lalong lumalakas ang mga panawagan kontra kurakot. Pero 100 araw mula nang ipangako ni Pangulong Bongbong Marcos na pananagutin ang mga tiwali, wala pa rin naipakukulong. Kung nasa ang punto na ang mga hakbang para mangyari yan, sinagot ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa panayam ng GMA Integrated News. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Mahiya naman kayo. 100 araw na simula na magbabala si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling opisyal daw ng gobyerno na nangungulimbat ng pera para sa mga flood control projects. Ang pangako niya noon, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala. Sa Senado at Kamara, narinig ng publiko mula sa mga kontraktor at mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung paano tila pinagparte-partehan ang pera ng bayan. Bilyon po yun. Ako mismo ang nag-deliver ng basura. Sinundan niya ng galit ng taong bayan mula sa mga mismong nilubog ng baha sa Bulacan at sa iba't ibang sektor ng lipunan na nauwi pa sa karahasan. 100 araw matapos ang pangako ng Pangulo, nasaan na ba tayo? September 11 nang buuin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mag-imbestiga at magrekomenda ng mga kaso. Ang tanong ng marami, may makukulong na ba? Sa aming eksklusibong panayam kay ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr., sinagot niya ang panawagang ito. Wala sa akin yung pagkulong. That depends on the court. Sandigan Bayan. Kami, we just refer and we try to build up a case na medyo bulletproof para naman can stand in court. We can submit something to the ombudsman na they can also develop. September 19 na magsimulang gumulong investigasyon ng ICI at naipatawag na ang nasa 20 mga personalidad kabilang ang ilang isinasangkot sa anomalya. Mula sa kanilang investigasyon, 3 referral o rekomendasyon sa ombudsman para magsampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa 2 senador, 2 dating kongresista, 1 dating sekretary ng DPWH, kanyang mga dating opisyal at iba pa mga opisyal at personalidad ang naihahain na ng ICI, kabilang sa mga inirekomenda, plunder, graft at iba pang kaso. Ayon kay Justice Reyes, kita na nila kung paano ginagawa ang anomalya sa flood control projects na nagsisimula sa mga proponent o mambabatas. Ang laki nang nawalang pera eh. Parang yung project naging parang negotiable instrument, parang cheque na pinapasa-pasa. I don't see how people can make money like that eh. Sobrang naman yun, di ba? Ang ibig po bang sabihin, those who are part of that structure, kakasuhan niyo? I-recommend na makasuhan? We base our findings on evidence. Okay. Hindi pwede yung speculation or chismis. Well, we already have filed cases against Saldico. Our first case was against SunWest. That solves the problem. As to the other persons, as I said earlier, we will get to there. We will resolve the problem. Ang mga complaint o reklamo ang mas mabilis na maaktuhan ng ombudsman na maaari nilang maisampa bilang kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Sa ngayon, may 3 reklamo ang inihain na ng DPWH. Secretary Vivencio. Pinakauna noong September 11 laban kina Alcantara at 20 iba pang opisyal ng DPWH Bulacan 1st District kasama na ang 5 kontraktor tulad ni Sara Diskaya. Meron ding reklamo laban sa mga opisyal ng DPWH La Union 2nd District at Davao Occidental. Sumasailalim naman sa preliminary investigation ang 5 complaint ng National Prosecution Service. I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13
malapit ng i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. Hinahabol na rin ng pamahalaan ang mga ari-arian ng mga personalidad sa flood control. Na-freeze na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang lampas 6.3 billion pesos na pwedeng i-forfeit o bawiin. Bumuo rin ang ICI ng Technical Working Group para sa Assets Recovery, kabilang dito ang DPWH, Anti-Money Laundering Council, Bureau of Customs at iba pa. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Nakikita ko na yung problema na to can be solved through other agencies. Kung may nababagalan man raw sa trabaho ng ICI, ito ay dahil kulang pa sila ng mga abogado sa ngayon. Ngayong araw nga lamang naaprubahan ng Office of the President ang 41 million pesos na budget para sa 2025 at bago daw ito ay walang sweldo ang mga taga-ICI. We will do our best na yung mga maling tao, yung mga may sala ay dapat madala sa hustisya. At sana yung kanilang ninakaw na pera pwede pa mahabol. We are also victims like you. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa mga kapuso natin sa Visayas, nasa Ormoc, Leyte na po ang team ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga sinalanta na bagyong Tino. Ngayong araw po ay nagsagawa na ang GMA Kapuso Foundation ng repacking ng relief goods sa GMA Cebu Station at 802nd Infantry Brigade sa Ormoc. Ipapamahagi natin yan bukas sa mga lubhang naapektuhan ng bagyo sa Talisay sa Cebu, Silago sa Southern Leyte at Homonhon Island sa Eastern Samar. May hiwalay pang team na bumabiyahe na ngayong araw pa Eastern Samar. At sa mga nais pong tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.